Halos hindi maalis ang kontentong ngiti sa mga labi ni Alice habang pinigmamalsa ng mga estudyante sa campus ground ng Peterson University. Pagkatapos siyang maglibot sa buong campus, dumiretso na agad siya sa opisina ng kanyang asawa para saglit na magpahinga. Napangiwi siya nang maramdaman ng malakas na pag-isipa ng sanggol na nasa kanyang sinampupunan. Aray naman baby, sandali na lang, babalik na si daddy. Masuyong hinaplos niya ang 7 buwan tiyan at muling dumungaw sa bintana. Muling sumilay ang ngiti sa mga labi niya. Napakaraming alaala ang nabuo sa isip niya ngayong habang tinatanaw ang malaking universidad na pag-aari ng mga Olivares. Noon, isa lamang simpleng estudyante si Alice. Hindi siya maganda at higit sa lahat, hindi siya nagmula sa mayamang pamilya. Kaya hindi na siya umaasa na may isang mayaman at gwapong prinsipe ang magbibigay ng atensyon at pagmamahal sa kanya. Pero dumating si Von sa buhay niya. Aksidenteng nakulong sila noon pareho sa isang abandonadong silid ng Peterson University dahil sa kagagawa ng mga schoolmate nila. Si Melanie ang may pakana ng lahat. Kaklase niya ang babae at kilala sa buong school dahil isa tong sikat na modelo. Hindi natuloy ang plano nito na makakulong sa isang silid kasama si Von matapos magkagulo ang lahat dahil nagkaroon ng bomb threat sa labas ng universidad. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang takot na takot si Alice at nagtatago sa isang mabaho at madilim na silid, biglang dumating si Von. Yun ang unang beses na nakita niya sa malapitan ng anak ng CEO ng school nila. Kaya ganoon na lamang ang gulat niya. Ang planong umalis at iwasan ng lalaki ay hindi na natuloy dahil natuklasan niya na nakalak pala ang pinto ng bodega. Lalo siyang natakot dahil mahigit kalahating araw din silang nanatili sa loob ng mabahong bodega noon. Pero nagbago ang lahat nang pilit siyang pinatahan ni Von sa pag-iyak. Ikinulong siya ng binata sa mga bisig nito na animoy sinasabi na ligtas siya dahil kasama niya to at nakahandang protektahan siya. Hey sweetie! Mabilis ang ginawang paglingon ni Alice nang marinig ang masuyong pagtawag ni Von. Babe? Nakangiting ibinuka niya ang mga bisig at lumapit naman to sa kanya at niyakap siya. Naipikit ni Alice sa mga mata at sinamyo ang mabangong amoy na nagmumula sa katawan ng asawa. Hindi pa rin nagbabago ang epekto sa kanya ng mga yakap ni Von. Pakiramdam nga niya, habang tumatagal lalo pa niyang hinahanap-hanap ang mga paglalambing nito. 6 na taon na silang kasal at ang sanggol na pinagbubuntis niya ay ang pangatlong supling nila. Noon ay kamuntik na siyang sumuko at binalak pa niyang iwan ng lalaki. Labis na nahirapan siya noon dahil hindi naging maganda ang pakikitungo sa kanya ng mga tao nang maging magkasintahan na sila. Pilit na pinamumukha kasi sa kanya ng karamihan na hindi siya nababagi kay Von dahil maliban sa hindi maganda, hindi rin siya mayaman. Si Von kasi ay kilalang campus heartthrob at maging sa ibang university ay sikat ito. Guwapo at anak mayaman. Ang pamilya nito ang may-ari ng universidad kung saan siya nakapag-aral dahil sa scholarship na nakuha niya. Hindi naman sumuko si Von dahil pilit na pinaglaban siya sa pamilya nito at sa mga tao na kapaligid sa kanila. Tuwing ipinamumukha sa kanya ng buong mundo kung gaano kalayo ang agwat nila, naroon naman to para isa-isahin sa kanya ang magagandang bagay na minahal nito sa kanya. Maaring hindi siya perpekto sa mata ng marami, pero wala na siyang pakialam. Ang tanging mahalaga lamang para sa kanya ay ang katotohanan na kahit hindi siya nabiyayaan ng magandang mukha, may magandang biyaya naman na ibinigay sa kanya ang Diyos, ang kanyang asawa at ang kanilang mga anak. Okay na ba? Excited na tanong ni Alice at hinaplos sa magkabilang pisngi ni Von. Natawa siya nang mapansin ang pagsimangot nito. Paano kasi? Ilang araw na niyang kinukulit ang asawa tungkol sa planong nabuo niya para sa foundation day ng school. Ito na ngayon ang tumatayong CEO ng Peterson University. Dahil ang daddy nito ay nagdesisyon ng magretiro sa pamamalakad ng mga negosyo at mamalagi na lamang sa Australia. Oh yeah? Pero sa tingin mo ba magwo-work ang plano mo? Tila nag-aalangan naman na nag-angat sa kanya ng tingin si Von. Agad na tumango siya. Ano ka ba? Para namang hindi mo alam na ganun din ang naging takbo ng love story nating dalawa.
Alam ko naman na tutulungan tayo ni Cupido kaya relax ka lang. Okay, sabi mo eh. Alam mo naman basta ikaw na ang magsalita, wala na ako magagawa. Ikaw ang boss ko eh. Nakangiting kinintalan nito ng munting halik ang noon niya. Napahagikik siya. I know right? Hindi na muling nagsalita pa si Von. Iniyuko nito ang ulo para magbantay ang mga mukha nila. Narinig ni Alice ang mabilis sa pagkabog ng dibdib niya nang sabik na sakupin nito ang kanyang mga labi. Kontentong ipinigid niya ang mga mata at hinayaan ang sarili na magpatangay sa kakaibang damdamin na bumabalot sa kanya habang nasa mga bisig ng kanyang asawa. Daig pa ni Alice ang bumalik sa nakaraan kung saan nagkasama silang nakulong ni Von sa bodega. Ganun pa rin ang epekto nito sa kanya. Nagiinit pa rin ang mga pisngi niya tuwing humingis ito at ngumingiti. Kumakabog pa rin ang malakas ang dibdib niya tuwing hinahalikan siya ng asawa. Hinahanap-hanap pa rin niya ang mga paglalambing nito at parang iyon na ang nagsisilbing pampagising niya tuwing umaga. Wala na siyang may hiling pa ngayon dahil isang regalo ang binigay sa kanya ng Diyos. Nang may maalaala ay mabilis ay minulat ni Alice ang mga mata at bahagyang lumayo kay Von. Umungol naman ito at tinangkang habulin ng mga labi niya. Pero masuyong itinulak niya ang asawa. Nasa na? Tanong niya. Ang alin? Nalilitong tanong nito kapag kawan ay biglang tumango at nagsalita. Oo. Nakasimangot ay tinuro nito ang isang folder na nasa ibabaw ng mahabang mesa. Bumitiw na siya at mula sa pagmahigpit na yakap ni Von ay mabilis sa mga hakbang na lumapit sa mesa. Yes. Napangiti siya ng buksan ng folder at isa-isa ng nilalaman niyon. Merong 6 na larawan sa loob. 3 para sa mga babaeng estudyante at 3 naman para sa mga lalaking estudyante. May 3 maliliit na padlocks din sa loob na malaki ang magiging papel sa naiisip niyang plano. Nakahanda na ang mga tauhan ko para dyan sa plano mo na hindi ko alam kung ano ba talagang purpose. But you love me, right? Nakataas ang isang kilin na tanong niya kay Von. Yes. Mabilis naman na tugon nito. That's why I'm willing to do everything for you. Including this, ani at itinaas sa mga hawak na litrato at padlocks. I love you, ani Von at huminga ng malalim. I love you too, baby. Kontentong lumapit siya rito at muling yumakap ng mahigpit. Operation Love Padlock. Ang tawag ni Ali sa gagawin niya ngayon. Kagaya na nangyari sa love story nila ni Von, ay may 3 paresti na makukulong sa mismong araw ng Foundation Day. Kung sino-sino ang mga yun ay isang malaking sekreto. Kaya nga siya nanatili ng ilang araw sa loob ng university para magmasid sa buong paligid at maghanap ng posibleng target. Naniniwala siya na magiging matagumpay ang plano niya. Hindi imposible na magkagusto ang isang gwapo, mayaman at sikat na lalaki sa isang ordinaryong babae. Walang imposibleng pagdating sa pag-ibig. Hindi umiikot ng pag-ibig sa pera at itsura ng isang tao. Mahal mo siya dahil mahal mo siya. Mahal mo siya dahil mahal mo ang mga flaws niya. At ang mga bagay na ayaw sa kanya ng iba ay nagiging perpekto sa paningin mo. Dahil ganun kahiwaga ang pag-ibig. Pero posible nga ba na ang isang mayaman at gwapong binata ay magkagusto sa isang ordinaryong babae? Tunghayan natin ang kwento ni Callum at ni Belle. Chapter 1. Peterson University Foundation Day. Exciting? Naiiling na nais sa loob ni Callum ang naramdaman na lalo pang lumalim ang mga halik ng babaeng kasama niya. Hindi naman siya nagpatumpik-tumpik pa at agad na naglumikot ang mga kamay sa ilalim ng suot nitong maikling palda. Narinig niya malakas sa pag-uhol ng babae na magsimula siyang halikan ang pagitan ng mga leeg nito. Callum, ungol nito. Sa totoo lang hindi kilala ni Callum ang babae. Kanina sa school party ay napansin niya na nakatingin to sa kanya. Batid niya kilala na siya nito dahil wala nang hindi nakakakilala sa kanya. Kilala siyang playboy sa universidad. Isa pa ay member siya ng bandang Cyclops. Ang rock band na kinabibilangan niya ay unti-unti nang nakikilala sa Japan at maging sa ibang parte pa ng Asia. Siya ang lead guitarist ng banda kaya hindi na nakapagtataka na maraming babae ang gustong makakuha ng kanyang atensyon. Wala naman sanang balak si Callum na pansinin ng babae. Dahil pagod at kanina pa siya inaantok. Kakauwi pa lamang niya mula sa Japan at dumiretso na agad sa school para mag-perform. Kasama ang school rock band kung saan din siya ay kabilang. Pagkatapos ng performance ay plano sana niyang dumiretso na muna sa restroom.
Pero sa labas pa lamang ng restroom ay sinunggaban na siya ng babae at agad na hinalikan. Noong una, aminado si Callum na nagulat siya dahil hindi niya na inaasahan ang ginagawa nito. Dahil ayaw niyang mapahiya at matawag na lampa, gumanti siya ng may init na halik dito. Hindi na siya nagdalawang isip nang buksan nito ang pinto ng restroom. Wala namang tao sa loob kaya malaya silang nakapasok. Bahagya niyang inilayo ang mga labi sa mismo mga labi ng babae. Isinandal niya ang likod at dalawang kamay nito sa pader at masuyong pinigmasdan. Tama ang hinala niya. Maganda nga ang babae. Sa unang tingin ay mukha itong Korean actress. Matangkad din ito at may malusog na hinaharap. Sinong anak ni Adan ang hindi maaakit sa magandang mukha ng babae? "You're pretty." Humahang sabi niya. "Thank you." Anas ito at nagsimulang itaas ang t-shirt niya. Nakagat nito ay ibabang labi at lalong nakadagdag sa init na nararamdaman niya. Kinabig niya to at muling siniilang mainit na halik ang mga labi. Nagsimula na siyang ibaba ang zipper ng suot nitong black dress. Yun na marahil ang unang beses na gagawin ni Callum ang makipagtalik sa loob ng public restroom. Mas madalas na sa hotel kasi niya dinadala ang mga babaeng nakakaniig. "Wait," anas ito at marahang itinulak siya palayo. Kahit tutol ang kalooban ay napilitan siyang bitawan to. "Why?" Hulot noon tanong naman niya. Nagniningning ang mga mata na hinaplos niya ang tiyan niya. Hindi pa to nakontento at ipinasok ang mga palad sa loob ng t-shirt niya. Ilang beses siyang napalunok dahil sa ginawa ng babae. Kapag hinubad nito ang suot niyang t-shirt at ipiniikot siya sa bandang leeg niya. Para mas masaya. Anito. Napasingap si Callum nang itakip nito ang t-shirt sa mga mata niya at itali nito ang magkabilang laylayan ng tela sa likod ng kanyang ulo. "Anong ginagawa mo?" Nagugulo ang tanong niya. Wala siyang makita kaya nalilitong pinigilan niya ang magkabilang kamay nito. "Shh! Don't talk. Mas masaya ang gagawin natin ngayon. Ipaparamdam ko sa iyo kasiyahan na hindi mo pa kailanman nararamdaman sa mga babaeng nakasex mo." Tura ng babae. Muling napalunok si Callum. Sa edad na 21 ay likas sa kanya ang pagiging balikero. Dahil naman na niya yun sa kanyang mga yumaong lolo. Kaya di na nakapagtataka na makaramdam siya ng kakaibang excitement sa kung anumang kasiyahan na tinutukoy ng babaeng nakakaniig niya ngayon. "Sandali lang ha." Anas ito sa kaliwang tenga niya. Napahinga naman si Callum ng malalim. Narinig niya ang papalayong mga hakbang ng babae. Dahil may piring ang mga mata ay nakiramdam siya at pilit na inaalam ang nangyayari sa loob ng restroom. Ilang saglit pa ay bumalik na to at nagsimula ng haplusin ang tiyan niya pababa sa zipper ng suot niyang jeans. Agad na napakunot si Callum. Bigla'y parang naging iba ang paraan ng paghaplos sa kanya ng babae. Masigit na naging sabik at mabilis ang galaw ng mga kamay nito. Napansin din niya na naging magaspang na ang lahat at para pang mas lumaki pa ang magkabilang palad nito. Bago pa siya tuluyang makapag-react ay pabalibag na bumukas ang pinto ng restroom at nakarinig siya ng malalakas sa sigawan. Gulat na nahablot ni Callum ang piring sa mga mata para lang magimbal sa huli nang makita ang isang bakla na nakatayo sa harap niya at ibinababa ang zipper ng jeans niya. Parang mataas na tori na gumuho ang mundo niya nang makita ang pagkagulat at pandidiri sa mukha ng mga taong nakakita sa kanya. "Bullshit!" Naitulak niya ng malakas ang bakla at gulat na sumadsad naman to sa pader. Nagtawanan ng mga nakakita sa nangyari samantalang ang iba ay gulat na gulat at hindi makapaniwalang nakatingin lamang sa kanya. "Bakla siya? Bakla si Callum? O hindi to totoo." Pinagpapawisan na si Callum ng malamig dahil sa masasakit na akusasyon ng mga to sa kanya. Hindi niya kailanman naranasan na mapagtawanan dahil tinitingala siya ng lahat kaya halos ikadurog ng pride niya ang pangungutya sa tinig ng iba. "Bullshit!" Namumulan ang buong mukha sa labis na kahihiyan na umalis na siya at pilit na iniwasan ng mga tao. "Bakla si Callum, hindi siya playboy. Playgirl siya." "Hindi, lalaking-lalaki si Callum. At ang lecheng yan ang magpapatunay kung ano ang totoong nangyari." Lalong binilisan ni Callum ang mga hakbang para hindi na niya marinig pa ang pag-uusap ng mga to. Kinakain siya ng matinding kahiyan at labis na pangamba. Paano niya lilinisin ang pangalan kung maraming mga estudyante ang nakakita kanina sa nangyari? "Twinkle, twinkle, little star." Paulit-ulit naman na kumakanta si Belle habang tinitiklop ang maliit na peraso ng kartulina na hawak niya. Habang gumagawa ng mga bituin na yari sa papel, hindi niya namalay na pumapatak na pala ang kanyang mga luha. Hanggang ngayon masama pa rin ang loob niya dahil sa nangyaring kahiyan kanina sa gitna ng stage. Kung bakit naman kasi
Napagkaisahan siya ng mga professor niya. Wala na tuloy siyang nagawa kundi ang mag-perform sa harap ng napakaraming tao kanina. Maayos naman sana pagkanta niya nung una kaya lamang kinabahan na siya sa gitna dahil napakaraming audience na nakikinig sa kanya. Sa dulo ng kantang A Thousand Years ni Christina Perri, puro sablay at piyok na siya. Nang maalala kayang sinapit at ang malakas na tawanan ng mga tao, ay hindi na napigilan ni Belle ang mapaiyak habang nakasalampakang upo sa sementadong sahig. Pagkatapos ng performance ay hindi na siya nagpakita pa sa mga tao. Nagtago siya sa rooftop ng school building para mapag-isa. Ang ilan sa mga bituing papel na ginagawa niya ay nababasa na ng kanyang mga luha. Pinilit niyang patahanin ang sarili pero hindi naman niya magawa. Patuloy pa rin sa pagbuhos ng kanyang mga luha. Basta iisipin mo na lang, Belle, kapag nakagawa ka ng 5,000 bituin na yari sa papel, matutupad ang kahit anong kahilingan mo. Naalala niyang madalas sasabihin niyo na kanyang lola nung maliit pa lamang siya. Kaya sa mga libreng oras o tuwing nalulungkot, wala siyang ibang naisip na gawin kundi ang magtiklop ng papel at gagawin yung mga bituin. 5,000 mga bituin para sa kahilingan, huwag na munang bawiin sa kanya ang lola niya na nakakonfine ngayon sa ospital at mahigit 2 linggo nang nakomatos. Lalong bibigat ang pakiramdam ni Belle. Kung naroon lamang ang kanyang lola, meron siyang mapagsasabihan ng mga nararamdaman ngayon. Tiyak na may kasama siyang tatawa dahil sa kapalpakan na nagawa niya kanina sa entablado. Hindi sana siya iiyak ngayon na parang isang bata na inagawan ng candy. Lola, sandali na lang to, promise. Nasa 2039 na ako kaya malapit na ako makumabot sa 5K stars. Malungkot na sabi ni Belle sa sarili. Alam niya na matanda na siya para maniwala pa sa kwento ng abuela. Wala marahil kagaya niya ang nasa 20 anyos ang edad na maniniwala pa na maaring matupad ang kahilingan sa ganung paraan. Pero dahil mahal na mahal niya ang kanyang lola ay nakahanda siyang gawin ang lahat gumaling lamang to. Alam mo kung nandito ka lang siguro hindi ako iiyak. Baka pagtawanan mo lang ang nangyari sa akin kanina. Nakakalabing inihagis niya sa plastic bag ang papel na tiniklop. Parehong may kanya-kanyang trabaho ang mga magulang ni Belle. Kaya nasanay siya na ang kanyang lola ang madalas sa kasama simula nang magkaisip siya. Isang teacher ang kanyang ina, habang ang kanyang ama naman ay abala sa negosyo nitong talyer. Kaya kahit madalas tinutok siya ng mga tao dahil sa pagkakaroon niya ng malusog na pangangatawan, hindi niya yun masyadong iniinda. Ang madalas kasing sabihin ng kulola niya ay maganda pa rin siya kahit na mataba. Cute siya, yun ang madalas sasabihin niya sa sarili. Simula pagkabata ay malusog na pangangatawan niya kaya naging tampulan na siya ng tukso. Nakasanay na niya ang pang-aasar ng mga kaklase, kaya nga mangilan-ngilan lamang ang mga naging kaibigan niya. Lola, sana gumaling ka na para... Damn! Napatayo si Belle nang marinig ang malakas sa pagbalibag ng pinto sa rooftop. Isang matangkad at maputing lalaki ang tumambad sa kanya. Tuliro ito habang naglalakad patungo sa kanya. Ilang beses patong napasabunod sa buhok habang malakas na nagmumura at galit na galit. Napaawang ang mga labi niya ng tuloy nang makalapit sa kanya ang lalaki. Wala tong suot na pangitaas at tanging jeans lamang ang tumatakip sa katawan nito. Excuse me? Halos mapugto na ang hininga ni Belle nang subukan niyang kunin ang atensyon ng lalaki. Magkasalubong ang mga kilay na nag-angat naman to ng tingin sa kanya at sa bandang huli ay napasingap siya. Callum Oliver? Paano hindi niya makikilala ang mga lalaking gayong pinapangarap ito ng halos lahat ng kababaihan sa campus nila? Kahit sa ibang bansa ay may mga humahanga na rin dito dahil nagsisimula nang makilala ang rock band na kinabibilangan nito, ang Cyclops. Kulang ang salitang gwapo kung ilarawan ni Belle ang itsura ni Callum. Hindi to gwapo. Mas tamang sabihin na maganda to. Ubod ng ganda. Medyo may kahabaan ng black-brown na magulong buhok nito. Lalo tuloy ito nagmukhang Japanese rockstar kahit na wala naman tong dugong Japanese. Manipis lamang ang mga labi nito at kahit hindi naman naglalagay ng kahit anong lip gloss o lipstick, likas ang mapula ang mga labi nito. Natural na matangos at cute ang ilong ng lalaki at kahit marahil ay nasa malayo ay yun ang unang mapapansin. Medyo malaki at mapungay naman ang mga mata nito na siya kinahuhumalingan ng kababaihan. At ang build ng katawan ni Callum, hindi pa man ito masyadong hunk pero halatang alaga sa workout ang katawan. Matangkad to at medyo lanky pero litaw na litaw ang magandang hugis ng mga braso at balikat. May 6-pack abs din pala to. Teka,
Napamulagat si Bella at agad na nag-init ang magkabilang pisngi. Bakit ba niya pinag-aaksaya ng oras sa pag-aralan ng katangian ni Callum? Gayong dapat, sitahin na niya ito dahil nakatayo ang binata sa harap niya habang wala suot na pangitaas. Medyo fitted pa ang suot nitong jeans na may mangilan-ngilang butas sa bandang tuhod, kaya hindi niya maiwasang bumaba ang tingin sa mga hita nito. Parang gusto na niyang magdasal ang 10 Our Father dahil sa mga kawerduhan na sumasagi sa isip niya. Anong kailangan mo? Asik sa kanya ni Callum na kinigulat niya. Bakit parang mainit ang ulo nito at siya pa ang pabagbalingan ng galit sa mundo? Teka. Sa pagkakataon ko at sa pagkakaalam ko kahapon pa ang pageant kaya kung sakaling contestant ka sa Mr. Peterson University, lampas ka na sa araw ng laban. Nakangiwing paalala niya. Marahil hindi siya maintindihan ng binata dahil nakatitig lamang sa kanya na animo nagtataka. Hinihingal pa rin to hanggang ngayon na animo ay napakalayo ng tinatakbo. At sa tuwing hihinga to ng malalim ay hindi niya maiwasan na idako ang mga mata sa mismong tiyan ng binata. Bel, umayos ka. Kahit yun ang unang beses na nagtagpo ang mga landas sila ng binata, may mga ilang bagay na silang nalaman tungkol kay Callum. Salamat sa ilang mga kaklase at kaibigan niya na seryoso nang ituloy ang pagtatayo ng fans club para dito. Lead guitarist sa bandang cyclope si Callum. Unti-unti na kilala sa iba't ibang parte ng Asia na sabing rock band dahil nanalo ang mga to sa isang rock band battle na ginanap pa sa Tokyo, Japan. Ang balita pa nga ni Belle ay ang Cyclops ang napili para kumanta ng official soundtrack ng isang sikat na anime na gagawing live action sa susunod na taon. Ang sabi ng kaibigan niyang si Melay, plano na ng isang Japanese agency na may hawak sa banda. Naggumawa ng album na naglalaman ng mga Japanese at English songs kung kaya puspusan ang pag-aral ng salitang Nihongo ni Callum ngayon. Hindi ako contestant, inisasabi nito at nakasimangot na hinilit ang sentido. Tumango naman si Belle. Wala nga naman sa karakter ni Callum na sasali sa pageant dahil maliban sa pag-aaral ay pagbabanda lang ang hilig nito. Yun naman pala eh, bakit wala ka pang itaas sa damit? Ayat itinuro ang katawan nito gamit ang isang daliri. Napapalatak ang binata at parang mas tumindi pa ang init ng ulo. Hindi na tunig salita pa at basta na lamang siya tinalikuran. Tinanaw ni Belle ang papalayong figura nito. Hindi niya napigilan ang mapangiti ng muli itong pumalatak nang hindi sa nagawang buksan ng pinto. Parang paslit na pinagsisipa nito yun. Parang bigla tuloy siyang nawala sa inosenteng pinto dahil ito ang napagdiskitahan ni Callum. Shit! Bakit ayaw mabuksan? Tanong nito at tumingin sa kanya. Napalis sa mga ngiti niya dahil sa narinig. Kinabahan agad siya kaya lumapit na rin sa may pinto at pilit na pinihit ang doorknob. Ayaw nga magbuksan. At bakit?